Inaghiyapan ko ang laha. Bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, bawat sakripisyo, ibinuhos ko para sa negosyong minanapan ni Papa. Ginawa kong bilyonaryong kumpanya ko. Pero sa isang iglap, sa mismong gabing dapat sanay ako ang bida, ninakaw nila ang lahat sa akin. Ang sarili kong ama, at ang kapatid kong ni minsan, ay walang naging pakinabang. Nakatayo ako noon sa gitna ng isang marangyang ballroom. Suot ang pinakamahal na bestida. Napapalibutan ng mga taong kumapalakpa. Selebrasyon daw yon para sa akin. Para sa tagumpay ng aming kumpanya. Ang hindi nila alam, parausan lang pala ako ng isang masakit na katotohanan. At nang tumayo si Papa sa entablado, ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Pero hindi sa akin nakatuto. At ang lahat ng ito, ang kanyang mga salita ay parang matatalim na bubog na sumugat sa bawat ugat ng aking pagkatao. Ay para sa nag-iisa kong anak na lalaki, ang magiging bagong chairman at tagapagmana ng lahat si Marco. Parang bombang sumabog ang anunsyo niya sa pandinig ko. Ang masigabong palakpakan, dati parang matamis na musika. Ngayoy dagundong ng gumuguhong mundo ko. Nakita ko ang mapanlait na ngisi sa labi ni Marco. Ang kapatid kong kilala sa pagiging palamuti at pabigat, na ngayon ay aani ng lahat ng aking itinanim. Ang gandang suot ko, ang perpektong ayos na pinaghirapan ng makiup artist. Tila naging isang krudong maskara sa nagngangalit kong kalooban. Doon mismo, sa harap ng daan-daang tao, sinimulan kong planuhin ang aking paghihiganti. Ako si Selena. Madalas sabihin ng iba, pinagpala raw ako sa itsura. Matangos na ilong, mga matang tila nangungusap, at balat na kasingkinis ng porselana. Pero higit pa sa pisikal na anyo, may utak akong mas matalas pa sa patalim at determinasyong kayang bumali ng bakal. Lumaki akong hinahangaan si Papa, si Ricardo. Isang simpleng tao na may maliit na tindahan ng construction supplies sa kanto ng aming lumang barangay. Isang tindahang madalas langawin, laging kapos sa benta, at pinagmumulan ng walang katapusang sakit ng ulo ni Papa. Naalala ko pa, paslit pa lang ako, buntot ako ng buntot sa kanya sa tindahan. Ang alimom ng semento, ang halimuyak ng bagong putol na kahoy, ang tunog ng lagare, iyan ang mga bumubuo sa aking kabataan. Habang ang ibang mga bata ay abala sa paglalaro ng kumbang preso o piko, ako na may nakaupo sa isang sulo. Pinagmamasdan si Papa kung paano siya makipagtawaran sa mga suki, kung paano niya binibilang ang kakarampot nilang kubo sa pagtatapos ng bawat araw. Doon, sa gitna ng alikabok at pag-asa, nagsimula ang aking pangarap. Ang palagiin ang negosyong iyon, ang bigyan si Papa at ang aming pamilya ng buhay na hindi na kailangang bilangin ang bawat sentimo. Nagtapos ako ng Business Administration, magna cum laude, bitbit ang isang diploma at isang utak na puno ng mga makabagong ideya. Sa kabilang banda, si Marco, ang bunso at nag-isang lalaki kong kapatid, ay abala sa kanyang mga gimmick, sa pagkapalit-palit ng nobya, at sa pag-asa sa perang padala ni Papa. Siya ang prinsipe ng pamilya, lalo na nang yumaong muminamin na laging bukang bibig ang, "Naku, si Marco, dapat hindi nahihirapan yan, siya ang pag-asa natin." Pag-asa. Ni hindi nga niya alam kung paano magbalanse ng tsek. Palibha sa lalaki, palibha sa bunso. Lahat ng kapriso, ibinibigay. Samantalang ako, ang panganay na babae, sanay nang magkayod para sa bawat kailanganin. Buong puso kong nyakap ang hamon sa negosyo ni Papa. Mula sa isang makalat, madilim, at halos walang laman na tindahan, unti-unti kong binago ang laha. Nag-aral ako ng mga bagong diskarte sa marketing. Naghanap ng mas mahuhusay at mas murang suppliers, nag-automate ng inventory, at pinalawak ang aming mga produkto at serbisyo. Sa umpisa, kaliwat kanan ang pangungutya. Ano ba nang alam ng babae sa construction? Bulong ng mga matatandang kauhan ni Papa. Pang-display lang yan dyan dahil maganda, parinig ng ilan. Pero bawat insulto, ginawa kong gasolina. Bawat pagdududa, ginawa kong inspirasyon. Si Papa, noong mga unang taon na yon, ang aking pinakamatibay na sandigan. Ang kanyang mga matay kumikislat sa tuwa sa bawat maliit na tagumpay na aming nakakami. Ang galing-galing talaga ng prinsesa ko,
madalas niyang sabihin, sabay haplos sa aking buho. Ikaw ang anghel na pinadala sa akin ng Diyos. Ang mga salitang iyon, sapat na para mabura ang lahat ng aking pagod at puya. Para sa kanya, para sa pangarap naming dalawa, handa akong ibigay ang lahat. Hindi ko lang alam noon, na ang lahat na iyon ay may kasamang sakit at pagtataksil. Ang unang milyon. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ni Papa nang ipakita ko ang statement mula sa bangko. Napaluhod siya sa pasasalamat. Niyakap ako ng sobrang higpit na halos hindi ako makahinga. Sabi ko na nga ba, Selena, ikaw ang mag-aangas sa pamilyang ito. May luha sa kanyang mga mata. Mula noon, sunod-sunod na ang aming tagumpay. Nagbukas kami ng mga bagong branch sa iba't ibang lungsod. Nakakuha ng malalaking kontrata mula sa mga kilalang real estate developers. Ang dating kakarampot na tindahan ni Papa, ngayon ay isa ng korporasyon na may sariling gusali. At ako, si Selena, ang kinikilalang Vice President for Operations, ang utak sa likod ng mabilis na paglago. Pero kasabay ng paglobo ng aming yaman, may aninong unti-unting sumisingit sa pagitan namin ni Papa. Nagsimula siyang isama si Marco sa mga boardroom meeting. Si Marco, na mas tutok pa sa latest mobile game niya kaysa sa mga financial projection na pinapaliwanag ko. Para matuto naman ang kapatid mo, Selena, paliwanag ni Papa, na may halong pakiusat sa boses, kapag nakikita niya ang pagkunot ng noko. Lalaki yan, dapat alam niya ang takbo ng negosyo. Balang araw, baka siya ang humalili sa akin. Napipilitan akong ngumiti, pero sa loob-loob ko, gusto kong isigaw, Papa, nagbibiro ka ba? Si Marco, ni hindi nga niyan kayang pamahalaan ang sarili niyang allowance, kumpanya pa kaya. Pero dahil mahal ko si Papa at ayaw kong bigyan siya ng sama ng loob, nanahimik ako. Umaasa akong baka sakaling magtanda si Marco. Baka sakaling marealize niya ang halaga ng aming pinaghihirapan. Subalit, ang pag-asa ko'y parang bulang naglaho. Imbes na matuto, mas lumaki pa yata ang sungay ni Marco. Nagsimula siyang magbigay ng mga suhestyon na halatang walang kakwenta-kwenta. Mga ideyang mas magdudulot ng perwisyo kaysa progreso. Tulad noong minsan, nagsuggest siya na mag-invest kami sa isang cryptocurrency na narinig lang niya sa kanyang barkada, nang walang anumang pag-aaral. Ang ikinagulat ko at ikinabahala ay ang tila pagkiling ni Papa sa mga ideya niyang iyon. Subukan natin, Selena. Baka may magandang maidulot ang sinasabi ni Marco. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Napapabuntong hininga na lang ako sa frustration. Ako, na ilang taon nang nagpapatakbo, nag-aaral, at nagsasakripisyo para sa kumpanyang ito. Parang baliwala ang opinyon kumpara sa kapatid kong ang tanging puhunan ay ang pagiging paborito. Isang malamig na kaba ang nagsimulang kumalat sa aking sistema. Isang tinik na ayaw umalis sa lalamunan ko. Siguro, natural lang na gusto ni Papa na maging bahagi si Marco ng tagumpay. Pero bakit kailangang isakripisyo ang lohika? Bakit parang unti-unti, ang boses ko'y nalulunod na ng ingay ng kabulastugan ni Marco, na sinusuportahan pa ni Papa. Ang dating solidong pundasyon ng aming relasyon ni Papa. Nagkakaroon na ng mga bita. Hindi nagtagal, ginawaran ni Papa si Marco ng isang magarbong posisyon. Executive Assistant to the Chairman. Ang chairman, si Papa. Ang executive assistant, si Marco. Magandang pakinggan, pero sa realidad, wala siyang ginagawa kundi mag-Facebook sa kanyang malaking opisina. Mag-order ng mamahaling pagkain gamit ang company credit card. Kaya'y gamitin ang bagong SUV ng kumpanya para sa kanyang mga nayaw. Ang sahod niya, nakakainsulto sa taas, mas mataas pa sa mga department heads na dekada na ang inilaan sa serbisyo. At sino ang laging tagasalo ng kanyang mga kapalpakan? Ko. Mga importanteng dokumentong hindi niya napapirmahan kay Papa dahil nakalimutan niya. Mga kliyenteng pinaghintay niya ng ilang oras dahil late siyang nagising. Mga suppliers na hindi niya nabayaran on time dahil nawala niya ang mga invoice. Tahimik kong inaayos ang lahat, pinaggatakpan ang kanyang mga pagkukulang, para hindi masira ang reputasyon ng kumpanya, para hindi mapahiya si Papa. Ayoko ring maging dahilan ng away nilang mag-ama, kahit na minsan,
gusto ko nang isabog lahat ng katarantaduhan ni Marco. Minsan, sinubukan kong kausapin si Papa ng masinsinan. Isang linggo ng hapon, pagkatapos naming magsimba. Papa, kailangan po nating seryosohin si Marco. Hindi po pwedeng ganito na lang siya palagi. Baka masira po ang lahat ng pinaghirapan natin. Imbes na makinig, umini ang ulo ni Papa. Selina, ano ka ba namang bata ka? Kapatid mo yan. Dapat tinutulungan mo, hindi yung ikaw pa ang nagrereklamo. Masyado kang mahigpit sa kanya. Konting pasensya naman. Pasensya. Halos may buga ko ang iniinom kong kape. Ako, na buong buhay ay nagtiis at nagsakripisyo. Ako pa ang walang pasensya. Napakagat ako ng mariin sa aking labi, para pigilan ang mga salitang handa nang sumabog mula sa aking bibig. Gusto kong isigaw, Papa, ako ang anak nyo. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagpapakahirap. Pero wala, ikomang bibig ko. Mula sa araw na iyon, mas naging halata ang pagkiling ni Papa kay Marco. Bawat maliit na achievement ni Marco, kahit na ito'y utos ko lang na ginawa niya o tulong ng ibang empleyado, ay engrandeng pinupuri ni Papa. Ayan, Selina. Kita mo. Kayang-kaya naman pala ng kapatid mo. Kailangan lang ng tiwala. Pero kapag ako ang nakakagawa ng malaking bagay, tulad ng pagsara ng isang multimilyong kontrata, ang papuri ay nagiging, good job, team, o kaya'y, salamat sa Diyos at sa pagsisikap ng lahat. Parang bulang nawawala ang aking individual na kontribusyon. Mas dumalas din ang mga pagkakataong sila lang ni Marco ang nag-uusat sa loob ng opisina ni Papa. Sarado ang pinto, at may mga importanteng desisyon na sila na lang ang gumagawa. At kapag lumalabas si Marco, may isang partikular na ngisi sa kanyang mga labi, isang ngisi na nagsasabing, panalo ako. Nararamdaman ko, unti-unti niya akong sinusulsihan kay Papa. Unti-unti akong tinutulak palayo sa sentro ng kapangyarihan na ako mismo ang nagtayo. Ang dating matibay na suporta ni Papa, napalitan ng pagiging mapanyuri sa bawat galaw ko. Ang dating paghanga, napalitan ng tila pagkadismaya. Ang sakit, parang pinipiga ang puso ko araw-araw. Lumipas ang 10 taon mula nang seryosohin ko ang pagpapalago sa negosyo. Ang munting tindahan ni Papa ay isa ng multibilyong korporasyon, ang Ricardo Holdings International. Mayroon na kaming mga sanggay hindi lang sa buong Pilipinas, kundi pati na rin sa ilang bansa sa Southeast Asia. Mga naggataasang gusali na kami ang kontraktor, mga malalaking pabrika na kami ang supplier ng mga materyales, at libu-libong empleyadong umaasa sa amin. Lahat iyon, bunga ng aking dugo, pawis, at walang katapusang puya. Ako ang nag-arkitekto ng aming mga automated systems. Ako ang nakipagnegosasyon sa mga international investors. Ako ang nagpalawak ng aming operasyon sa ibang bansa. Masasabi kong ako, si Selina, ang nagbuhos ng aking talino at ganda para maging isang powerhouse ang Ricardo Holdings. Ang pangalan ko, nere-respeto sa industriya. Madalas akong speaker sa mga business conventions. Hinahangaan hindi lang sa aking itsura, kundi pati na sa aking mga stratehiya. Isang umaga, inawag ako ni Papa sa kanyang malaking opisina. Ang dati niyang munting lamesa ay napalitan na ng isang mamahaling mahogany desk. Selina, anak, sabi niya, may isang ngiting hindi ko mabasa. Panahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan ng Ricardo Holdings. Magkakaroon tayo ng isang malaking pagtitipon sa susunod na linggo. Isang grand announcement. Sa wakas, ito na yun. Ito na ang matagal ko nang hinihintay. Naisip ko siguro ipapasa na niya sa akin ang korona. Ako na ang hihiranging CEO at chairman. Ang lahat ng sakripisyo ko magbubunga na. Ang pangarap ko, abot kamay ko na. Pinaghandaan ko ng husto ang gabing iyon. Isang engranding dinner party ang inorganisa sa pinakamahal na hotel sa syudad. Ang lahat ng top executives, board members, mahahalagang kliyente, at ilang piling kaibigan ng pamilya ay imbitado. Ang tema, pagdiriwang ng tagumpay at ang pag-anunsyo ng bagong liderato. Pinili ko ang pinakamaganda kong evening gown, isang kulay emerald green na serpentina, kut na lalong nagpapatingkad sa aking balingkinitang katawan at maputing kutis. Nagpa-professional hair and makeup ako. Gusto kong sa gabing iyon, ako ang magniningning.
Nagsimula ang programa. Mga talumpati ng papuri para sa kumpanya, para sa pamilya namin. Nakita ko si Papa sa entablado, emosyonal habang nagbibigay ng kanyang mensahe. Pinuri niya ang paglago ng kumpanya. Pinuri niya ang pagsisikap at dedikasyon ng kanyang mga anak. At pagkatapos, ang mga salitang iyon na tila kidlat na tumama sa buong pagkatao ko. Yumanig sa aking kaluluwa, at nagpaguho sa lahat ng aking mga pangarap. At bilang aking kagapagmana, ang magkapatuloy ng aking mga nasimulan, ang upo bilang bagong chairman ng Ricardo Holdings International, ang aking bugtong na anak na lalaki, si Marco. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nabingi ako sa lakas ng palakpakan. Nakita ko si Marco, mayabang na tumayo mula sa kanyang upuan, ang ngiti ay abot tenga. Naglakad siya papunta kay Papa, na sinalubong siya ng isang mahigit na yakap, puno ng pagmamalaki. Ako na nagtayo ng lahat ng ito. Parang isa lang akong palamuti sa sulok. Isang magandang estatwa na walang silbi. Matapos ang yakap, bumaling si Papa sa akin. May inabot na isang makapal na sobre. Selina, anak, alam ko, malaki ang naitulong mo sa kumpanya. Ito, isang maliit na regalo para sa'yo, bilang pasasalamat. At syempre, mananatili ka pa rin naman sa Ricardo Holdings bilang senior consultant. Senior consultant. Matapos kong ialay ang aking kabataan, ang aking talino, ang aking buong buhay para sa lintik na kumpanyang ito, gagawin lang akong consultant. Ang sobre, alam kong naglalaman ng isang malaking tsek, isang thank you for your service, now get lost package. Pakiramdam ko, sinampal ako, sinuntok, inadyakan, at nilublob sa kumukulong puti. Ang sakit, ang hapdi, ang mga luha, gustong-gusto nang bumagsa, pero pinigilan ko. Hindi ako iyak sa harap nila. Hindi ako magpapatalo sa kanila ng ganito kadali. Pero sa loob ko, wasak na wasak ako. Ang pangarap ko, ang pinaghiyapan ko, ang buhay ko, parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. At ang nagwasak nito, ang sarili kong ama, kasabwat ang kapatid kong walang ibang alam kundi ang magkasarap sa buhay. Ang gabing iyon, hindi lang ang puso ko ang nadurog. Nadurog din ang tiwala ko, ang pagmamahal ko sa aking pamilya, ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ngunit sa gitna ng mga durog na piraso ng aking pagkatao, isang maliit na ningas ang nagsimulang sumiklab, ang ningas ng paghihiganti. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina, hindi bilang ang respetadong kundi bilang isang anino ng aking dating sarili. Ang mga dating empleyadong masiglang bumabati sa akin ng good morning, Ma'am Selina, ngayoy umiiwas ng tingin, o kaya'y bumabati ng may halong awa at pagkailang. Ang aking malaking opisina, na dati pugad ng mga brilliant ideas at strategic planning, ngayoy parang malamig na puntod ng aking mga pangarap. Sinimulan kong ayusin ang aking mga personal na gamit. Mga libro, mga parangal, mga litrato namin ni Papa noong mga panahong masaya pa kami. Noong ako pa ang kanyang prinsesa. Bawat bagay na mahawakan ko, parang may libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Gali, put, pagkadismaya, lungkot, isang mapait na sabaw ng mga emosyon ang kumukulo sa aking dibdib. Gusto kong magsisigaw, magbasag ng gami. Gusto kong isumbat sa kanila ang lahat ng aking sakripisyo. Ngunit habang naghahalongkat ako sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang business proposals, may isang manipis na folder na nakaagaw ng aking pansin. Kulay navy blue ito. Halos nakalimutan ko na ang existence nito. Nang buksan ko, bumalik ang isang alaala. Nasa loob ang mga papeles ng Innovate Solutions Global. Isang maliit na consultancy and intellectual property holding firm na itinayo ko mga 7 o 8 taon na ang nakalipas. Isang ideya na ibinulong sa akin ni Mr. Tan. Isa kong matandang business mentor. Isang taong naging gabay ko noong nagsisimula pa lang akong akyatin ang corporate ladder. Selina, sabi niya noon sa akin, sa mundong ito, you always have to protect your creations. Your ideas, your systems, your unique processes, they are your assets. Make sure you own them, separately and legally. Noon, hindi ko masyadong binigyang pansin ang kanyang payo. Para saan pa? Pamilya naman kami ni Papa.
Ang tagumpay ng kumpanya ay tagumpay ko rin. Pero dahil sa respeto ko kay Mr. Tan, sinunod ko pa rin siya. Itinayo ko ang Innovate Solutions, nakapangalan lang sa akin. Dito ko ipinarehistro ang ilang mga critical proprietary software architecture na ako mismo ang nag-develop para sa automation ng aming production, logistics, at financial systems. Dito ko rin inilagay ang intellectual property rights ng ilang mga highly specialized training modules at operational blueprints na ako ang gumawa para sa aming mga empleyado at international expansion. At ang pinakamahalaga, ang ilang piling-piling international client contracts, lalo na yung mga high-value, multi-year, at highly technical projects na nangangailangan ng specialized solutions, ay nakapirma sa ilalim ng pangalan ng Innovate Solutions, na nagsisilbing specialized third-party service provider para sa Ricardo Holdings. Ginawa ko ito noon primarily for tax efficiency, risk mitigation, at mas malinaw na project management. Hindi ko inakala na ito pala ang magiging alas ko sa isang laban na hindi ko inaasahan. Biglang nagliwanag ang aking isipan na kanina lang ay nababalot ng dilim. Ang mga ito, ang mga software, ang mga AI, ang mga eksklusibong kontratang iyon, sila ang nagpapagana sa maraming critical operations ng Ricardo Holdings. Sila ang nagbibigay sa amin ng malaking lamang sa aming mga kakumpetensya. At ang lahat ng ito ay legal na pag-aari ko, ng Innovate Solutions. Hindi nila alam. Si Papa, lalo na si Marco, akala nila lahat ng iyon ay organic assets ng Ricardo Holdings. Hindi nila alam ang mga technical at legal na detalye. Hindi nila alam ang kapangyarihang hawak ko sa aking mga palad. Ang galit at lungkot na kanina'y dumudurog sa akin. Biglang napalitan ng isang malamig, matalas na determinasyon. Hindi ako alis na parang basang sisiw. Hindi ko hahayaang tapak-kapakan nila ang aking pagkatao at ang aking pinaghiyapan. Hindi ko hahayaang magpakasasa sila sa isang tagumpay na ako ang nagbuhos ng dugo't pawis. Gusto nilang agawin ang corona. Sig, ibibigay ko. Pero hindi nila alam, ang mga pinakamahalagang diamante ng corona ay nasa akin na. Nagsimula ng mabuo ang isang detalyadong plano sa aking isipan. Isang plano ng matamis, kalkulado, at elegante na paghihiganti. Ang ganda ko, sabi nila. Ngayon, makikita nila ang bagsik ng palino at tapang na nakatago sa likod ng gandang ito. Hindi ako nagkamali sa aking mga hinala. Wala pang 6 na buwan matapos ang engranding proklamasyon kay Marco bilang bagong chairman. Nagsimula nang maramdaman ang epekto ng kanyang walang kwentang pamamahala. Si Marco, na ang tanging alam ay mag-utos, magyabang, at maglustay ng pera, ay walang kaide-ideya sa masalimuot na operasyon ng isang bilyonaryong korporasyon. Naggatupad siya ng mga bagong kulisya na beselang sa kanyang gut feel o sa payo ng kanyang mga bagong kaibigan na puro lang naman sisi. Ang resulta, isang malaking kapalpakan. Nagsimulang mag-alisan ang mga dati naming mahuhusay at loyal na empleyado, hindi makatiis sa arogante at incompetent na pamamalakad ni Marco. Ang mga matagal na naming kliyente, sunod-sunod ang reklamo dahil sa bumababang kalidad ng aming serbisyo at produkto. Ang mga malalaking proyekto, na antala o kaya'y napurnada. Ang dating matatag at respetadong Ricardo Holdings, unti-unting nagmistulang barkong palubog. Nakakarating sa akin ang mga balita mula sa aking mga natitirang loyalista sa loob. Minsan, napapangisi ako. Minsan, nakakaramdam ako ng kaunting kirot. Sayang ang mga taon ng aking pagsisika. Pero mas nangingibabaw ang malamig na kasiyahang makita silang nagkakandara pa. Isang hapon, habang nagkakape ako sa aking bagong opisina sa Innovate Solutions, na pinalaki ko na gamit ang regalo ni Papa. Natanggap ko ang tawag na matagal ko nang hinihintay. Si Papa. Ang kanyang boses, na dati puno ng awtoridad at pagmamalaki, ngayoy basag at puno ng desperasyon. Selina, anak, kailangan ka namin. Ang kumpanya, ang Ricardo Holdings, nalulugi na tayo. Parang awa mo na. Napangiti ako ng mapay. Bakit po, Papa? Akala ko ba si Marco na ang demand? Siya na ang magaling, ang tagapagmana, ang bagong hari. Anong nangyari sa kanyang Midas touch?
Ang sarkasmo sa aking boses ay hindi ko na pinigilan. Anak, please huwag ngayon. Kailangan nating isalba ang kumpanya. Para sa pamilya. Para sa alaala ng mommy mo. Amelia. Alaala ni mommy. Ngayon nila naalala ang mga iyan ngayong nakasadsad na sila sa putikan. Ang kapal. May emergency board meeting bukas ng umaga, sabi ni Papa, halos pabulong. Pumunta ka, Selena. Please. Kailangan nating mag-usap. Sige po, Papa. Pupunta ako, sabi ko, may malamig na determinasyon sa aking boses. Ito na ang simula ng aking grand final. Kinabukasan, pumasok ako sa executive boardroom ng Ricardo Holdings na parang isang reyna na babawi ng kanyang trono. Nakasuot ako ng isang matapang na pulang power suit. Ang aking buhok ay nakaslickbon. At ang aking mga matay may ningning ng isang taong handang makipagdigma. Sa aking pagpasok, lahat ng mga mata ay napako sa akin. Si Papa, gusot ang damit, malalim ang mga eyebags, 10 taon ang itinanda. Si Marco, pawis na pawis ang noo, hindi mapakali sa kanyang upuan. Palingalinga na parang hinahabol ng kung ano. Ang mga board members na dati sumasaludo sa akin. Ngayoy mga mukhang basang sisiw. Selena, anak, salamat at nakarating ka, bungad ni Papa, ang boses ay garalgal. Alam mo na siguro ang sitwasyon. We are in deep trouble. May mga critical systems tayo sa operations na biglang nagloloko. May mga major international clients na nagbabantang mag-pull out ng kanilang mga kontrata. Kailangan namin ang tulong mo. Si Marco biglang sumingit, tila asong ulol na naghahanap ng masisisi. Yung mga software na ginagamit natin for logistics and client management, biglang nagkakaproblema. Apos yung mga kontrata natin sa Singapore at Malaysia. Parang may mga hidden clauses doon na hindi namin maintindihan. Ikaw lang ang nakakaalam ng mga yan. Baka naman may ginawa ka. Isang matamis, halos mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Alaga, Marco. Ngayon nyo lang napansin yan. At ako pa ang pagbibintangan mo. Kalmado kong inilapag ang aking mamahaling leather briefcase sa gitna ng mahogany tabo. Dahan-dahan ko itong binuksan at inilabas ang isang makapal na set ng mga dokumento. Bawat isa ay naka-highlight at may mga sticky notes. Ang mga software na yan, Marco, ang mga hidden clauses sa mga international contracts na sinasabi mo, at ang mga intellectual property rights, para sa maraming vital operational systems ng Ricardo Holdings, ay hindi pag-aari ng Ricardo Holdings. Sila ay legal na pag-aari ng Innovate Solutions Global. Nakita ko ang pagkalito at pagtataka sa kanilang mga mukha. Anong Innovate Solutions? Halos sabay na tanong ni Marco at ng ilang board members. Ang consultancy at holding firm ko, sagot ko, habang isa-isang ipinapamahagi ang kopya ng mga dokumento. Ang kumpanyang ako lang ang nag-isang may-ari. Lahat ng yan, legal at notarized, nakarehistro sa aking pangalan at sa pangalan ng aking kumpanya. For the past several years, Innovate Solutions has been providing these critical services and licensing these IPs to Ricardo Holdings under a very specific, very detailed service level agreement. Isang kasunduan na, sa tingin ko, ay hindi nyo man lang binasa o inintindi bago nyo ako sipain palabas. Namutla si Papa na parang kapel. Si Marco, nanlaki ang mga mata na parang gusto nang lumuwa, habang ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang noo. Ang mga board members, nagkatinginan, ang iba'y napahawak sa kanilang mga sentido. Pero bakit mo ginawa yan, Selena? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Papa. Bakit, Apa? Dahil matalino ako. Dahil tinuruan ako ng karanasan na protektahan ang aking mga nilikha. Akala nyo ba, basta-basta nyo lang maagaw ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking mga ideya, ang aking mga koneksyon, nang walang kalaban-laban? Nagkakamali kayo ng malaki. Selena, anak, hindi ito ang kamang oras para sa mga personal na issue. Sigaw ni Papa. Ang desperasyon ay kitang-kita na sa kanyang mukha. Kailangan nating iligtas ang kumpanya. Ang pangalan ng pamilya. Iligtas ang kumpanya ninyo. Tanong ko, ang bawat salita ay may diin.
Wala akong obligasyong iligtas ang isang bagay na marahas ninyong kinuha sa akin. Pero, dahil mapagbigay naman ako, at dahil ayoko namang makitang naghihirap ang mga empleyadong walang kasalanan, mayroon akong isang business proposal para sa inyo. Tumingin ako sa kanilang lahat, isa-isa, diresto sa mata. Bibigyan ko kayo ng dalawang kagipilian. Una, maaari niyong hayaang tuluyang bumagsak ang Ricardo Holdings. Utal, mukhang iyon na rin naman ang direksyon nito sa ilalim ng henyo at makinang na pamumuno ni Chairman Marco. Isang matalim na tingin ang ipinukol ko kay Marco, na ngayon ay namumula na sa galit, hiya, at takot. O ang pangalawa, pagkapatuloy ko, ang boses ko ay malamig at walang emosyon. Ay bebenta ninyo sa akin ang buong Ricardo Holdings. Lahat ng assets, lahat ng shares. Bibilhin ko ito sa presyong, sabihin na nating 30%, 30% ng kasalukuyan nitong market value, na alam naman nating lahat ay bumagsak na ng husto dahil sa magandang pamamalakad nitong mga nakaraang buwan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga mabibigat na paghinga. Ano? Nababaliw ka na ba, Selina? Halos pasigaw na sabi ni Marco, sabay tayo. Pagnanakaw yan. Extortion yan. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Pagnanakaw, Marco. Extortion. Sino ba ang unang nagnakaw dito? Sino ang kumuha ng hindi kanya? Sino ang nagpasarap sa buhay habang ang iba ay nagpapakahirap at nagpupuya? Umupo ka, Marco. Hindi bagay sa iyo ang magsalita tungkol sa moralidad. Napaupo siyang parang basang sisiw. Tumingin ako kay Papa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga matay puno ng luha ng pagsisisi at pagkatalo. Ikaw, Papa. Ano ang desisyon mo? Hahayaan mo bang maging abo ang lahat ng pinagsimulan mo? Ang legacy ng pamilya natin? Dahil lang sa iyong maling pride at sa bulag mong pagmamahal sa isang anak na walang ibang ginawa kundi sirain ang lahat. O tatanggapin mo ang aking alok, at kahit papaano, may maisasalba pa kayo para sa inyong mga sarili. Yumuko si Papa. Ang dating matikas na haligi ng aming kahanan, ang taong minsan kong tiningala, ngayoy isang matandang lalaking kalunan at wasa. Si Marco, walang imik, nakatitig lang sa kawalan. Ang mga board members, pagkatapos ng ilang sandaling pagbubulungan, ay isa-isang tumango, sumasang-ayon sa aking alo. Alam nila, wala na silang ibang kagipilian. Ito na ang pinakamagandang dial na makukuha nila sa sitwasyong sila rin naman ang may gawa. Ang paghihiganti ko ay hindi lang tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dignidad, sa pagkilala sa aking halaga, at sa pagbibigay ng hustisya sa aking sarili. Ang tagumpay na ipinagkait nila sa akin, babawiin ko ng may klas at may talino. Asisiguraduhin kong sa bawat hakbang ko pataas, habang buhay nilang maalala ang araw na minaliit at tinapakan nila ako. Dahil ang babaeng minsang hinusgahan nila, dahil lang sa kanyang ganda, ay siya ring babaeng dudurog sa kanila gamit ang kanyang pambihirang talino at hindi matatawarang tapang. Sa ilalim ng mga kondisyong aking idinikta, walang nagawa si Papa at si Marco, kundi ang pumirma sa kasunduan. Sa presyong halos kasing halaga na lang ng lupa, kung saan nakatayo ang aming mga gusali, nabili ko ang kabuuan ng Ricardo Holdings International. Ang unang ginawa ko, pinalitan ko ang pangalan nito, Selina Global Ventures. Ang mga dating loyal at mahuhusay na empleyadong napilitang umalis dahil kay Marco, isa-isa kong tinawagan at inalok ng mas magandang posisyon at benepisyo. Sila ang naging sandigan ko sa muling pagbangon ng kumpanya. Ang mga walang silbi, lalo na ang mga alipores ni Marco, sinibak ko lahat ng walang anumang seremonya. Sa loob lamang ng isang taon, sa ilalim ng aking direktang pamamahala at sa tulong ng aking pinagkakatiwalaang team, muling umarangkada ang Selina Global Ventures. Mas matatag, mas malaki, mas makabago, at mas kumikita kaysa dati. Ang mga international clients na dating nagbabalak umalis ay hindi lang nanatili, kundi nagdagdag pa ng kanilang mga investments dahil sa mga bagong teknolohiya at stratehiya na aking ipinatupad. Ako na ang CEO, ang chairman, at ang solong may-ari.
Bawat tagumpay, bawat parangal, bawat palakpak, akin na lahat. Ang ganda ko na. Dati tinitingnan lang nila bilang dekorasyon. Ngayon naging simbolo na rin ng kapangyarihan, talino, at hindi matitinag na katatagan. Si Papa. Nabuhay siyang daladala ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ang dating masigla niyang disposisyon ay napalitan ng malalim na kalungkutan at panghihinayang. Ilang beses siyang sinubukang humingi ng tawad, at tinanggap ko naman iyon. Pero ang sugat na nilikha niya sa aking puso ay masyadong malalim para tuluyang maghilom. Paminsan-minsan, nagkikita kami, pero ang init ng aming dating samahan ay hindi na kailanman maibabali. Ang pagmamahal ko sa kanya bilang ama ay nauon pa rin. Ngunit nabahiran na ito ng awa at ng isang permanenteng distansya. Si Marco, ayon, napilitang magbanat ng buto para mabuhay. Walang matinong kumpanyang gustong tumanggap sa kanya, dahil sa kanyang reputasyon bilang incompetent at arogante. Mula sa pagiging prinsipe, natuto siyang mamuhay na parang ordinaryong tao. Kumakain ng kanin na may kasamang aral at kahihiyan. Huli kong balita, nagtatrabaho siya bilang isang ahente sa isang maliit na kumpanya. Malayo sa karangyaan at kapangyarihang minsan niyang inabuso. Ako, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan at kasiyahan hindi lang sa tagumpay ng aking kumpanya, kundi pati na rin sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga kababaihang nagnanais magtagumpay sa mundo ng negosyo. Masakit ang mga aral na aking natutunan sa kamay ng sarili kong pamilya, pero ang mga iyon ang humulma sa akin para maging mas matatag, mas matalino, at mas mainga. Napatunayan ko na ang dugo ay hindi palaging mas matimbang kaysa prinsipyo, katarungan, at paggalang sa sarili. At ang pinakamahalagang aral sa lahat, sa huli, ikaw lang ang tunay na makakapagtanggol at makakapagpahalaga sa iyong sarili. Ang ganti ay hindi palaging matamis sa umpisa, lalo na kung pamilya ang iyong kalaban. Pero ang makita mong nagbabayad ang mga taong umapi at nagbahiras sa iyo, at ang makamit mo ang tagumpay na karapat-dapat para sa iyo, iyon ang tunay na katarungan, iyon ang tunay na kapayapaan. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano ka pa kaganda o kaamo tingnan, ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa iyong talino, sa tibay ng iyong loob, at sa kakayahan mong bumangon ng mas matayog mula sa anumang pagsubok. At ako, si Selena, ay hindi lang basta bumangon. Ako ay lumipad, mas mataas pa kaysa sa pinakamataas nilang pangarap para sa kanilang sarili.